Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo sa Cabaluna family, Uyong Pelicano, San Mateo, Rizal, Mani, Bisaya, Cebu. Sa itong kaibigan natin na si Jimmy Lial. Ito pong mga kaibigan, ito pong pag-usapan natin ay napaka-simple lang po. Ito ay tungkol pa rin sa pagmamanok natin mga kaibigan. Kung tayo ay maglaban ng istag, katulad ng 6 months, 7 months, 8 months old, iwasan mo ito para iwas talo po. Ganito naman mga kaibigan, alam naman natin na tayo ay hindi talaga maglaban ng 6, 7, 8, pero iba tayo mga Pilipino, pag may pira tayo, tapos ang manok natin, alam naman natin na may mga palo, talagang may sipa nating ilaban po. Totoo yan. Sa atin naman mga kaibigan, alam naman natin yun na lalo na sa mga ulutan lang, may manok ka na talagang magaling, talagang may mga palo, tapos pag magkapira ka mga kaibigan, ay talagang may sipan mong ilaban yun di ba? Tayo namang mga Pilipino ay ganyan talaga po, na minsan magkondisyon, pero kung may pira, mayroon ka agad, ay talaga may isipan mo yung bata na ilaban mo kaibigan. Lalo na pag may kaibigan kang naghintay lang na manalo ka na magka-red horse mga kaibigan, ako talagang sabihin sa iyo na ang galing yan, itari mo na yan, di ba? Talagang ganun po mga kaibigan. Ito naman sa atin, iwasan natin itong mga ganitong kaibigan, maglabang ka ng 6, 7, 8 months old. Sa akin lang ito mga kaibigan, na ang manok, mapakasta mo siya sa edad na ganyan, tapos ilaban mo, ay talagang ang mga palo mga kaibigan ay talagang maanuhan po, medyo makuna ng medyo kunting lakas mga kaibigan, hindi masyado madiin pag ang istag mo ay pinakasta mo. Pero sa akin lang ito mga kaibigan, sa obserba ko po, na pag maglabang ka ng batang manok tapos pinakasta mo na yan, naku mga kaibigan, talaga makuhaan ang lakas ng isang manok po. Ito naman na-adapt ko sa kaibigan ko matanda rin, na yung sinasabi ko sa dati pa mga kaibigan na taga Mindanao po, na pag maglaban siya mga kaibigan, ay talagang hindi ko pakastahin yung manok po, kasi daw talagang makunan ng lakas ng isang manok po mga kaibigan. Ibig sabihin, medyo hindi masyado madiin ang palo ng isang manok pag pinakasta mo yan batang bata pa po. Pero sa magseminar mga kaibigan, na ang na pag pinakasta mo ang manok ay lulubo yung katawan ng isang manok, at saka mag-matured po. Pero sa akin naman mga kaibigan, sa pag-obserba ko, talagang maganda siguro mga kaibigan, hindi mo pakastahin ng isang manok po, yung istag pa mga kaibigan, kung may plano kang ilaban po, kasi medyo talaga makunan ng lakas isang manok po. Ilang bisis ko na yan na mga kaibigan, na i-try na yung manok ko, hindi ko talaga pinakasta mga kaibigan. Pero pagdating sa laban, talagang malakas na malakas po. Pero pag pinatesting mo ng pinakasta mo na siya mga kaibigan, parang medyo nakulangan ka sa diin ng palo mga kaibigan. Totoo yan. Ngayon, iano mo yung manok mo, ilaban mo, pero alam mong nakakasta na siya ng ilang bisis po. Tapos nilaban mo siya 2 weeks before nagpakasta ka mga kaibigan, talagang makita mo yung diferensya po, na kulang talaga sa diin ng palo mga kaibigan. Parang tao lang din yun mga kaibigan. Ang tao po, pag example lang mga kaibigan, yung mga boksingero ay pinagbawalan po silang makipagtalik sa kanilang asawa po, lalo na sa mga 1 month mga kaibigan, or 2 weeks, di ko lang alam mga kaibigan, correct me if I'm wrong, 2 weeks pa siguro yun, or bago ang laban nila po, ay talagang bawal na sa kanila mga kaibigan. Totoo yan. Lalo na pag manok mga kaibigan, na wala talagang control na pag pinakasta mo yung manok mo, tapos inilaban mo 1 week siya before nagkasta siya mga kaibigan, talagang makuna ng lakas po. Totoo yan. Pero sa atin naman ay may isa-isa naman tayong paniniwala po. Depende na lang yan sa inyo mga kaibigan, kung sundin nyo, hindi po sa akin mga kaibigan. Kung talagang may plano ako maglaban po, kung alam kong bata na manok ito, 8 months old, talagang iwasan ko pong makakasta siya mga kaibigan. Totoo yan.
para malikom talaga yung lakas niya sa loob niya po. Talagang buo yung loob niya, mga kaibigan. Na wala talagang nalagas na likido kung ano man na nanggaling sa katawan niya. Kasi mga kaibigan, sa tingin ko, yung likido na yun ay part ng vitamina yun sa kanyang katawan, mga kaibigan. Tapos pagkasta niya, talaga makunan ng lakas ng isang manok po. Totoo yan. Ito naman sa atin, mga kaibigan, ay may iba-iba tayong paniwala o mga ano natin, mga kaibigan, ekspektasyon sa katulad ng pagconditioning po. Talagang may iba-iba tayong paniwala po. Sa akin lang yung, mga kaibigan. Pero kung gusto nyo rin na sundin ito, obserbaran nyo po, kasi sa lahat ng mga bagay, mga kaibigan, ang pinakamaganda po yung mag-obserba tayo para malaman natin kung ano yung totoo po. O sa akin, mga kaibigan, ilang bisis ko na yan na inobserbahan po na pag ang manok hindi siya nakakasta, mga kaibigan, ay talagang madiin ang palo. At saka, pero iba din yung sa other side, mga kaibigan, na pag pinakasta ang manok, tumataas yung testosterone level nila, kaya lumalakas ang palo po. Sa akin, mga kaibigan, mas dito ako sa hindi pinapakasta po, kasi alam mo na talaga malikom yung lakas ng isang manok. Talaga hindi ko nakuhaan ang lakas ng isang manok kung hindi mo pinakasta ang isang manok, mga kaibigan. Kaya yan lang po, yan lang ang masasabi natin, mga kaibigan. Ito'y sa sinasabi ko na ito, hindi tayo nagtuturo, hindi tayo mga kaibigan, obliga na sundin kung ano man yung sinasabi natin dito. Ang sa atin lang ay sinasabi lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan po. Kaya good morning sa ating lahat po.